Okay. Good to see you ngayong gabi. Amen. Share niyo yung ating live streaming. Amen. Salamat sa Diyos na we could have the privilege of opening the Word of God. Amen. Ngayong gabi, I'll be starting, matatapos ito ng Sunday, we'll be talking about the altars. The altar. Please open your Bible in the book of 1 Kings. Okay, chapter 18. Nung nakaraan, I talk about Jabez. Okay, and it's really something that we could always enjoy, and it's talking about our prayer life. Okay, our prayer time. It's talking about the importance of prayer in our life. Amen? Sabi ko nga sa inyo, nais ko na ang ating buhay ay mayroong empowerment mula sa Diyos at mangyayari lang yan if every believers, every Christians would spend time with God. Yun lang yan. Kung nais natin ang simbahan natin, ang pamilya natin maging matatag, maging matibay, ang prayer life should be mastered and prayer life should be charactered. Yung prayer life should be our attitude. At yan po ay hindi po pwedeng i-neglect. Maraming simbahan, hindi yan ang pinapansin. Ang pinapansin ng maraming simbahan ay katuruan ng Bible. Ang pinapansin ng maraming simbahan ay puro material na bagay. Hindi masama ho yan. Pero alam ba ninyo, ako mas gusto kong piliin na ang bawat membro will spend time with God and talk to God and pray to God and cling to God and believe in God, because that is the only way for a Christian to be victorious always in his Christian life. Pag wala yan, mahinang Kristiyano ka. Kahit gaano pa kayaman sa'yo, kahit marami ka pang tinatangkilik sa buhay, walang saysayan. Maraming mga Kristiyano hindi pinagpapansin yan, pinapabayaan yan. No wonder when temptation arrives, when sin was attractive and alluring, kabilis mag-give in. Bakit? Kasi mahina. Now, nais kong tingnan ninyo to. 1 Kings, chapter 18. Magbabasa lang ako ng kunti, magsimula siguro sa verse 20, kung nandyan. Yung sabi dyan, so Ahab, 1 Kings 18, verse 20, so Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together, and unto Mount Carmel. And Elijah came unto all the people, and said, how long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. If Baal, then follow him. And the people answered not a word. Yan lang pong dalawang bersikulo muna ang ating basahin, because mahaba po itong mensaheng ito. I have entitled our message starting tonight, Stuck Between Two Altars. Stuck between two altars. Yan. Okay? This is the problem of every believer. The problem of indecision. Alam nyo, pag ang isang tao laging nag-aalanganin sa kanyang desisyon, seldom ang desisyon na yan ay hindi magtatagumpay. Pag double-minded ka, ang sabi niyan sa James James ano ba? James 1:8. Unstable yan. Unstable. Hindi mo makuha yan, hindi mo maasahan yan. Sabi niya, a double-minded man is unstable in all his ways. Indecision. Unstable yan. At maraming mga Kristiyano, kaya mali-mali, kasi walang strong decision based in the Word of God. Laging naging alanganin. Why? Oftentimes, hindi alam kung saan ang direksyon kasi. What if you come to the crossroad of your life? Tanong, saan ka?
Sa crossroad na yan, saan ka papasok? Pag hindi ka malakas sa Diyos, you do not know your direction. Kaya lagi undecided. Indecision always brought Christian to a wrong decision. Kaya importante na bago ka magdesisyon, alam mo na dapat kung ano ang dapat mong tahakin. Bakit po? Kasi guided ka clearly na ikaw ay yung persuaded na ang desisyon na gagawin mo ay tama dahil alam na pinakita na sa'yo ng Diyos. Okay? The people of Israel are standing between two altars during the time of Elijah yan. At alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon ganun din. Christians are standing between two altars. And you will decide saan ka banda. Okay? Now, we are also facing the same problem today. Stuck in the middle. We are on the same choices today. Anong klaseng altar yan? Ang isa, the altar of Baal. That is the world. Hello? The fireless altar. Or they call that the false altar. Hello? Yan ang unang altar. Tatalakayin natin yan. Talakayin ko yung isa ngayon. Sa Saturday, tatalakayin ko pangalawa. Una, the fireless altar of Baal. The false altar. At yan po sa mundo yan. How many Christians are becoming worldly? Alam niyo bakit? Kasi hindi sila makadesisyon kung saan sila banda. Kung separated ba sila sa world o isasama nila ang world sa kanilang buhay Kristiyano na hindi pwedeng magsama. Kaya sabi nga may separation eh. Amen? Amen? Ang isa is what? The flaming altar of God or the true altar. May tanong nga dyan, sabi niya, do we have that kind of altar? Are we still bringing offerings to the altar? In those altar, we are. Ang una ko munang tatalakayin ngayon is the true altar or the flaming altar of God. Ready na kayo? Punta tayo doon. Sige. The flaming altar. Magsimula yan sa verse 30 to verse 40. Diyan. At marami tayong matutuhan diyan. Okay? The flaming altar of God. Okay? The flaming altar is the true altar of God in which God's children should offer and worship. Hello? Hindi ka dapat mag-offer ng anumang offering doon sa false altar. Dito ka dapat sa true altar of God. Diyan dapat tayo nag-aalay ng offerings. Diyan dapat tayo nag-aalay ng worship. Hello? Now, ano yung altar na yan? Okay. How do we offer sacrifices to the altar of God? Verse 30. Basahin natin. Verse 30. And Elijah said unto all the people, come near unto me. And all the people came near unto him. And he prepared the altar of the Lord that was broken down. Una, what is that altar? One, that is a constructing altar. Inayos kinonstruct Hindi bara-barang altar yan. Binild ng maayos yan, amen? Kinonstruct. Alam ba ninyo, pag nasa tamang altar ka, ikukonstruct ang buhay mo. Okay? By coming to hear the Word of God. How? Iko-construct niya yung buhay mo, ang mga mali-mali mong buhay, yung mga mali-mali mong attitude, yung mga mali-mali mong gawa. Pag pumunta ka sa altar ng Diyos to offer a sacrifice o to worship, ang una niyang gagawin ay mapakapakinggan mo yung salita ng Panginoon na magbabago sa buhay mo.
Hello? Ano pa? By gathering and attending fellowship with God's people. Yun yung altar. Kaya they came near eh. Lumapit sila. Amen? Pumunta sila. Okay? We can bring our family together in that altar. Ano pa? By rebuilding our altar of prayer and communing our hearts through worship. Kaya hindi pwedeng pabayaan ang pagsisimba. Mga viewers, mga members, hindi nyo pwedeng pabayaan ang pagsasamba nyo. Huwag nyong kakaligtaan yan because that is where we draw strength from God and power from God. Para ano, pag dumating ang mga dilubyo, pagdating ang mga problema, pagdating ang mga pagsubok, kaya nating tumayo, matatag tayo. Hello? Amen? Ano pa? It is a constructing one. Ano pa? Okay. It is a connecting one. Ha? Constructing one. Sunod, connecting. Connecting. Basahin nga natin, 31 to 32. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the son of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. Pansinin nyo. Okay? It is a connecting altar. Makakakonect ka talaga kay God pag nasa tamang altar ka. Pag nasa false altar ka, hindi ka makakonect. Wala kang connection. Okay? It is a connecting altar. Alam nyo, totoo po ito, masave tayo. Pagkatapos, ang loved ones natin, masisave din. Masiran din sila ng kaligtasan. Oho, yung mga katulad mo rin, tulad niyan, si Mrs. ko, nakilala, yung isang kapatera natin, tumanggap sa Panginoon. Nung matumanggap siya sa Panginoon, nadala sa bahay niya, Bible study niya, tumanggap din ang buong pamilya. Amen? Dahil ang kanyang trabaho, ang kanyang business ay nagtitinda ng halaman. Inimbitahan niya yung kaibigan niya nagtitinda ng halaman. Pagkatapos nandun sa bahay, naligtas na naman. O ngayon, mayroon ng prayer sa kanilang bahay. O sa kanilang halamanan doon, sa business, sa garden nila. Mayroon na. Alam ba nung Monday? Nung Monday, kasi nandun, nagpe-prayer kami doon every Monday. Biglang may dumating. Naghahalaman din. Galing pa ng Laguna. Yung pala, sabi ko, ano mga tinitinda niyo? Mga halaman po yan, na fruits, mga grafted na halaman yan. Sabi ko, pambira, gusto ko yan Mayroong mangga, maliit pa lang, pwede nang magbunga. Mayroong rambutan. Sabi ko, pambira, hindi, may halamanan po talaga kami doon. Tapos pumupunta pala sila ng Concepcion, pumupunta sila ng Bulinaw, galing sila ng Bulinaw. Oo. Tapos, siyempre, kakilala dumaan sila doon. Sabi ko sa kanila ni Oliveros, huwag nating paalisin yan, hindi natin ma-soul winning. Na soul winning ko, 5. Pero nagtatravel lagi kayo. Sabi niya, Pastor, kumisya, pupunta ka kami, lawag Ang bihira. Bawi naman. Ang gagastos siguro namin dyan, mga nasa 10,000. Pero nababawi, Pastor. Ngayon, pag sobrang malayo, ang ginagawa namin yan ay 10-wheeler na. Lahat noon nandun ang halaman. Punta kami lawag. Pambihira, kuminsan po, travel yan, 1 linggo, 2 linggo. Matitinda nyo lang, mababawi lahat, Pastor. Sabi ko, ganda palang business ng halaman ngayon ko lang naintindihan. Kasi kanila, fruit trees naman. Sabi ko, alam mo, darating araw, bibili ako sa inyo talaga. Pag may lupaan ako. Kasi gusto ko may lugar na puro lahat fruit trees, pero maliliit lang. Napakita mo, magbubunga. Di ba? Bakit po? Alam nyo, gumagawa. Pero, dugtong na anawaan nyo ba? It is connecting. Naligtas itong isa, pagkatapos nasira dito, naligtas, tapos ito naman, nasira naman dito, ligtas. Ganyan din ang kaligtasan natin, kala nyo. May mga nauna sa atin na konekto hanggang napapunto sa atin, wari.
Yan ang altar ni God. It is a connecting altar. Okay? It is, ano yung una? It is a construct. Ayusin muna. Inaayos eh. Alam mo yung mga buhay natin, naayos talaga yan. Matigas ka na lang ulo pag hindi ka naayos. Amen? Sunod, ay connecting. Okay? Why? How? By gathering members of our family and joining together people to the members of our church family. Di ba? Ganun ang ginagawa eh. Nag-iimbita tayo. Nangaral tayo. Next, by digging in the Word of God and let His message sink into our hearts. Hindi lang tayo Kristiyanong paimbabaw o salimpapaw or ang tawag yan, yung shallow na Kristiyano. Hindi tayo ganun eh. Tayong Kristiyano na malalim pagdating sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Mag-amen naman. Bakit po? Dapat lang talaga. Tuloy-tuloy tayo nag-aaral. At the more na nag-aaral ka, the more na natututo ka. Amen? The more na natututo ka, the more na magbabago ka. The more na nagbabago ka, the more nagaganda testimony mo. The more na magandang testimony mo, maraming mga tao ma-attract sa'yo at madadala sila sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya yung mga Kristiyano na hindi naging attractive ang kanilang buhay and instead, ang kanilang mga mahal sa buhay na kung saan na dapat nadala na sa Diyos ay hindi pa rin nadadala hanggang ngayon ay mayroong nakikitang hindi magandang patutuo sa kanilang buhay. At dahil dyan, yun ang hadlang. Amen? Okay. Connecting. Ano ba? It is cleaning. Wow. Yung altar na yan, lilinisin talaga. Linisin ka. Hindi pwedeng dililinis eh. Lilinis ang pangungusa sa salita mo, lilinis ang isip mo, malinis ang puso mo, malinis ang mga galaw mo. Maayos! Malinis. Ang sabi doon, 33 to 34, it is cleaning. Then he put the wood in order and cut the bullock in pieces and laid him on the wood and said, fill 4 barrels with water and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. Talagang binuhusan pa ng tubig. Akala ko, pagbuhos ng tubig, ang pinaka-purpose lang para mabasa. Pero hindi pala. Ang pinaka-purpose pala, kaya binuhusan ng tubig, para maging malinis. Makinig kayo maigi. Alam ba ninyo kung ano ang tubig sa salita ng Diyos? It is the Word of God. Water is the Word of God that cleanses us. Ganun katindi. Okay? And he said, do it the second, hindi lang sometimes, hindi lang one time. Do it the second time. And they did it the second time. And he said, do it the third time. And they did it the third time. Pambihira. Pakalinis sila minsan. Talagang nilinis talaga. 3 beses. Amen? The altar of God is a altar of cleansing. Alam niyo mga kapatid, importanteng pagpunta sa bahay ng Diyos talaga. Talagang lilinis ang budhi mo, lilinis ang pagkatao mo, lilinis ang iyong buhay. We are being soaked. Kumbaga talagang, pag sabi soaked, binabad. Sabi ko, ibabad niyo sarili niyo sa salita ng Diyos para maging maayos ang buhay, maging malinis. We are soaked, we are cleansed with the water, which is the Word of God. Okay? We are being burned with fire, which symbolize the Holy Spirit working in our side. Now, note nyo ito. Huwag nyo kalimutan ito. Tingnan nyo po. Okay? Next. It is a confirming altar. Hindi lamang cleansing, it confirms. Tingnan natin ha. Anong ibig sabihin ng confirm? 36 to 37. Okay? And it came to pass at that time, the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that thou art the God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hindi ko ginagawa ito, Panginoon, sarili ko lang.
Pero kailangan sagutin mo to para madeklara na ikaw ang Diyos ng Israel. Pangalawa, para mapatunayan na ako ang propeta mo, totoo ako. Amen? Pag hindi sinagot, false. Hindi ka Diyos ng Israel. Amen? Next verse. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and thou hast turned their heart back again. Sabi niya, Panginoon, singin mo, kinakailangan sagutin mo. Dahil ang mga puso ng mga taong ito, malayo na sa'yo. Napapunta na sila sa maling Diyos-Diyusan. Napapunta na sila sa mundo. Patunayan mo. Para maibalik uli sila. Amen? Maibalik uli sila. The Lord confirm His promises. He will heal our diseases. He will protect us. He will change us. He will bless us. He will sustain us. He will deliver us. And He will vindicate us. He will raise us up. Opo, ganyan ang pangako ni God eh. Hindi po pwedeng ipahamak ka ni God. Amen ba? Pagtatanggol ka niya, puprotektahan ka niya, pagagalingin ka niya, pagpapalain ka niya, isusustain ka niya at ililigtas ka niya. Ganun kaganda eh. Kaya it is confirming. Kinonfirm. Ang panalangin, kumpirmado. Answered. Okay? Panglima, na letrang C, it is consuming. It is consuming. Bakit po? Pagkatapos ng prayer, pambihira. A fire came down from heaven, verse 38. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, the stones, and the dust, and licked up the waters that was in the trench. Hello? Amen? Lahat po eh. Sunog eh. Ganun katindi. Now, tingnan niyo po ito. Pag ang Diyos magpuposes sa iyo, pag ang Diyos kumilos, pulido yan. Buo yan. Buo. Okay? The Lord will what? Will purify us in His altar. Kaya alam mo, pag nakasuko ko lagi sa altar ni God, ipopurify ng God ang buhay mo. Maraming buhay na hindi purify kasi hindi naman nakasurrender eh. Hindi naman nakaalay sa altar. Amen? Ano pa? The Lord will burn all of trust. Lahat ng trust sa buhay mo. Pag nasa altar kayo, susunugin lahat ni God yan. Alisin lahat ni God yan. Amen? All the garbage, all the waste. Ayusin ni God yan. Ang ganda. Kaya it consumes. It is a consuming altar. Bakit? May apoy eh. Paano ka makonsume kung walang apoy? Wala. Amen? He will purify us like the fire purifying the gold. Buhay mong ito na hindi mo kayang linisin. Pag hinandog mo sa Panginoon at inilagay mo sa altar, lilinisin ni God. At siya ay kanyang iikwan ito, ipoprocess ito ng paglabas mo ganyan, talagang napakamahal mo at napakakinang Kristiyano sa buhay. Walang magagagawa yan, Diyos lang. Kaya anong gagawin natin? Have the attitude to be always what? Be in the altar of God para lagi kang ma-benefits yan. Amen? Kaya lagi ang prayer life natin importante. Okay? Ano pa? He will change us in His presence. The only way for a Christian to be changed is not in the presence of any other people, but in the presence of God. Babaguhin ka talaga ni God. He will charge us with power. Now, alam niyo, pagkatapos na malinis na ang buhay, ang gagawin ni God,
ay bibigyan niya ng empowerment ikaw. A clean life, after it was changed, then it will be charged by the power of God that will always resting on us. Ay, hindi kaya yung magagawa mo kung ikaw mag-isa. Hindi ko magagawa yan. Pero gagawin ni God yan pag mayroon tayong at ang ating sarili na ilalagay natin doon. Yun lang ang tanging pong pag-asa na baguhin ang... Ano pa? Hindi ka lang ita-charge ni God, but He anoint us with His glory. Nandyan yung special anointing. Pag may anointing, bibigyan ka ni God ng wisdom. Hindi wisdom of the world. Pag may anointing, bibigyan ka ng Panginoon ng nandyan ang empowerment, bibigyan ka ng Panginoon ng understanding of a lot of things in this life. At yan po ay hindi kailanman pwedeng mabaliwala. Maraming mga Kristiyano, they will do things in their own way. Kahit na nga sinong leader Pero alam nyo, kung gusto nyo na ang buhay nyo will be continually empowered by God, na hindi ka lang ang gagalaw, kundi pag gumalaw ka, nandyan ang pagkasi ni God at mas maganda ang accomplishment, mas galing at mas matindi, kinakailangan ang Diyos kasama mo. At ang Diyos talaga ang magpe-perform so much. Bakit po? Kasi importante talaga yan. Wala nang pinakamagandang buhay. Yung buhay na kung saan constantly supervised, clean up, and used by God effectively. Yun ang pinakamasarap na buhay sa lupang ito. Wala nang iba. He equipped us with divine power. He anointed us with His glory. He charged us with the power of the Holy Spirit. He will change us in His presence. Ganyan Ano pang hanapan mo dyan? Andyan ang fulfillment lahat Next. It is a compelling altar. 39. Ano sabi? Kayo magbasa. 39. Ready? Go! Ayon. It is a compelling. Ano sabi doon? It is a compelling altar. Bakit? What convinced the people that our God is the Lord and the true God? Paano? Paano makumbinsi yung mga tao sa paligid na ang ating Diyos ang totoong Diyos? Paano? Simple lang. When they saw that the sacrifice is burning with fire. Nung makita nila na ang sacrifice ay pambihira. Strike by the lightning, amen? At nasunog. Kumbinsido. It is confirmed. If they see, tingnan nyo ito, sa atin naman, sa panahon natin ngayon, if they see us burning with fire, of what? Enthusiasm. Amen? Pagpunta mo sa church, excited ka. Pagpunta mo sa church, pagbasa mo ng salita ng Panginoon, ay enjoy ka. Amen? Pag ikaw ay nagtatrabaho, you're happy doing it, coming to church, worshiping, doing it with excitement and with joy. People around are confirmed. Masasabi, iba talaga dyan sa kanila. Hello? Amen? If they see us burning with fire of enthusiasm, excitement, joy in fellowship and worship, it compels them to believe. Importante po. Importante, hindi lang tayo magaling magsalita. Importante buhay natin, nagpapakilala nito. Kaya mga tao na-attract sa amin Na bakit? Bakit nagustuhan ka ng tao? Hindi dahil marunong ka, magaling ka, hindi. Kung hindi nakita nila sa buhay, na ito, ibang klaseng mga ito. They have something in them na wala sa iba. Hello? At pag ganyan, hindi mo na imbitahin. Pupunta na, ma-attract na Amen? At yan din ang kinakailangan sa buhay nating lahat dito. Ang papangit man natin, o hindi man tayo kanais-nais sa harap ng tao, pero alam niyo, pag maganda ugali mo, people will be attracted sa'yo. Pero ang sungit mo, ang pangit mo na nga, sungit mo pa. Nako, wala talagang makagusto. Amen?
Ang buhay Kristiyano dapat ganyan. Attractive dapat tayo. Sabi nga pag ikay ilaw, na lumiliwanag, yung mga gamo-gamo, yung mga insekto, ay, ma-attract sa liwanag Pero kung wala kang liwanag, malamig ka pa sa bangkay, maniwala ka, hindi ka puntahan ng tao. Bakit po? Sooner or later, ikaw ay babaho, pagbangkay ka na. Tama? So ganun dapat ka-excited. Buhay na buhay dapat ang ating paglilingkod. Hello? It is compelling. Next. It is capturing. Nais kong pakita to sa inyo ito. Importante ito. Verse 40. Ano sabi? Verse 40. And Elijah said unto them, take the prophets of Baal. Let not one of them escape. Hulihin lahat. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there. It is capturing. Okay? It's capturing. There are Baal prophets in our lives. That must be captured and killed. Ready na kayo kung ano yan? Ano yung mga Baal prophets sa buhay natin, mga Kristiyano? Number 1, tingnan nyo. In the altar of God, ang unang Baal prophet ay unbelief na kailangan ma-remove. Hello? Yan isa. Pag ikay Kristiyano na, pero pambihira, hindi ka na naniniwala na kayang i-provide ng Diyos ang pangangailangan mo sa araw-araw, you're dwelling in unbelief. Dapat yan alisin. Amen? Dapat yan ay mabago sa'yo. Save ka na nagda-doubt ka pa. Hello? Tandaan nyo yan. Tandaan. Okay? Prophets of Baal that needs to be captured in our lives as Christians. Una, the prophets na unbelief must be removed. Ano pa? Our pride. Isa din yan, Pride must be eliminated. Ilang mga Kristiyano, dami ang kayayabang. Dapat yan, ma-eliminate yan. Isa din sa propeta ni Baal yan dyan. Na kailangan yan mahuli. At kailangan yan maalis. Una, unbelief. Sunod, pride. Pangatlo, our sin must be arrested. Yung mga sekreto mo, mga sekretong mga kasalanan, kailangan maaresto yan. Para mahuli yan. Amen? Amen? Kayo lang nakala, may sekretong kasalanan sa isip, may sekretong kasalanan sa puso. May iba dyan. Hoy, anong ginawa mo? Secret. Pa-secret ka pa? Sinong kasama mo? Secret. Siya nagpunta? Secret. Okay lang yan kung secret lang dahil ayaw mo pa. Pero pag ang ginagawa mo, hindi tama sa harapan ng Diyos, yung secret na yan, propeta ni Baal yan. Kasalanan yan. Ano sabi ng Bible sa Hebrews? Lay aside every weight and every sin. Itabi yan. Karamihan Kristiyano hindi naayos. Kailangan mahuli yan. Hulihin ni God yan. Pag nahuli ni God yan, maalis yan sa buhay mo. Pastor, paano maalis? Paano hindi ko maalis? Hindi mo ka man talaga maalis yan. Isuko mo kay God kung hindi maalis yan. Amen? Ano pa? Okay. Our disobedience, another Baal yan. Nako. Kristiyanong matigas ang ulo. Hindi nakikinig. Gustong gawin ang gusto niya. Nako. Disobedience. Must be subdued. Kinakailangan. Ano pa? Our rebellious spirit must be corrected. Kaya iba, ayaw makinig sa preaching ni pastor Dahil makorek sila. Hello? Mayroon akong napapansin dito Pag nag-preach akong ganyan, time ng surrender. Okay, sinong gustong pumunta sa altar? Tatayo, aalis, bababa. Yun lang. Sabi ko, ito talaga. Kaya pag lumalas, Lord, palayo sa iyo ang apak. Sana, huwag mahulog sa hagdanan. Hello? Time ng surrender, ayaw. Ayaw kasi makumbikta. Ganun naman Ayaw mag-surrender
Bakit? Rebellious ang ugali. Walang amen ah. Ba't di ka nag-amen? Ikaw ba yon? Pastor, pinatamaan mo na naman ako. Ikaw nga yun. Amen? Oo. Now, alam niyo mga kapatid, preaching is only soft. Tandaan niyo ito. Pag ang Panginoon nangungusap sa preaching, ang preaching, kuwan lang yan, tender yan. Ha? Ang level niyan ay malambot. Pag kinakausap ka pa lang. Pero kung hindi ka na madala sa kausap, tuloy-tuloy ka sa ginagawa mong ganyan. Darating ang oras, you will learn things not only by soft as an easy way, but you will learn things in the hard way. Hello? You will learn things the hard way. Bakit po? Ito yan ha. Learning things the hard way is learning things in the difficult way. Ang Diyos ba natin ay Diyos na nagbibigay ng chance? Yes. Yes. Without question. Pero may mga tao na binibigyan ng chance ng Diyos, pero after na magsisi, itinutuloy pa rin ang kanilang ginagawa. Nakikinig naman. So they want to do things in their own way. Mga Kristiyano na kung saan dapat nasa simbahan, wala sa simbahan. Mga Kristiyano na piliin ng nilang simba. Mga kabataan na mas marami pang panahon, saan? Sa labas, sa mundo. Sa barkada. Pero konti ang panahon sa simbahan. Sige lang, tuloy nyo. You do it. Pero hindi tapos pa ang Diyos sa'yo. Pagbabawian ka ng Diyos, mamaya pati buhay mo, bawi na. Bakit? Hindi mo hawak ang buhay mo. Hawak ni God. Pag ang Diyos na ang kumilos, it is beyond our control na. Kaya preaching, marami na open sa preaching. Mahinang klase pa yung preaching. Pasabi-sabi lang yan eh. Susundin mo, okay. Hindi mo susundin, okay pa rin. Pero pag ang Diyos na puno na sa'yo at pitikin ka na ng Panginoon, sana pagpitik ni God sa'yo, hindi ka agad buhay ang kukunin sa'yo. Sana paalang. Sana nga. Pero masakit din yung pagpa. Sana kukunin ni God sa'yo, business lang. Iba paano kung kukunin niya, kamay mo. Hello? May magsabi, ang tagal naman panahon, hindi pa kinakuha ni God. Baka nga hindi ka anak. Amen? Matandaan niyo ito. When you have a rebellious spirit and rebellious attitude, you will not enjoy coming to church. You will be always guilty na pagpunta mo sa simbahan, lahat ng tingin ng kapwa mananampalatay mo, kamembro mo, pagtingin sa'yo, para kang malulusaw at nag-isip ka, masama ang tingin sa'yo. Hello? Parang hindi ako in. Guilty conscience yun. Huwag mong isisi sa iba. Amen? Ganun lang yan eh. Tandaan nyo ito. Kayong mga nanonood sa akin, at sa simbahang ito, tandaan nyo ito. Pag you have an bad attitude, rebellious spirit, pagpunta mo sa church, you will never enjoy coming to church. Dahil either na you will not feel easy under the preaching of God's Word. You will not feel easy. Bakit? Kukonsensyahan ka talaga ni God.
Pero pag dumating na sa punto, sabi ng Bible na yan na pag dumating na sa punto na ikay stiff-neck, kalyado na yung puso mo, hindi ka na tinatablan. Kapalmoks ka na lang. Pagdating na sa puntong ganyan, baka iba na ang level na ipapadala ni God sa'yo. Hello? Hello? Why? I have seen that happen. Pag-aralan natin, pero ilang plague ang pinadala? Hanggang palambot ng palambot ng palambot. Pero nagbabago. O sige, gawin niyo ito. Pero, ganyan. Okay? Hanggang sa naubos ang 10. Nung sa 10 na, alam niyo kung ano? Hindi na plague ang nararanasan. Ano na? Death na ang nararanasan. Patay ang panganay. Tama, hindi. So nung namatay ang panganay, lahat nagtangis ganyan, pinaalis. Pero hindi pa tapos kasi sinundan. Are you with me? Sinundan. Nung sinundan ganyan, anong nangyari? Nung sila sumunod, hindi niyo pa titigilan ito na ang pinakahuli. Doon sa Red Sea, pinatay lahat ng Diyos sila. Pwede bang mangyari ngayon yun? Pwede. You cannot fight and you cannot, resist God's dealing. Preaching lang, mahina pa to. Preaching lang to Wala ka pa doon sa level na talagang ang Diyos na ang gumagawa ng mga miraculous hindrances to destroy. Wala pa. Kaya habang may preaching pa, habang may grace pa, magbago na. Hello? Amen? Our heart must be yielded to God or else destruction will be the next. That is God's way. That is the Bible way. That is not harsh. That is not, that is the process Pag pinaprocess ka na ng Diyos, di ka pa nakikinig, darating talaga sa punto na mas grabe habang tumatagal. Makinig kayo maigi. Habang ang kasalanan hinaharbor nyo, makinig, habang ang kasalanan, kinikip mo yan, hinaharbor mo sa puso mo, namumuhay ka sa kasalanan, at habang ito'y tumatagal na hindi mo ginigive up kay Lord, darating ang oras na ang kasalanan na yan, ang sading dadagan sa'yo, na hindi ka na makatindig uli. Bakit po? Pinatagal mo Kaya ang dealings with sin is this. Habang maliit pa lang, confess, change. Ganun ang dealing Huwag mo yang itago ng itago. Dahil pag itinago mo yan, pag yan ay nabisto, pagdating na ng ilang araw at ilang taon, wasak ka. Totoo, hindi? Totoo yan. Kaya I must make sure na ang kasalanan hindi na nanatili dito. Hindi kinikip dito. Kasi somehow, yung sabi ng Bible, huwag kang maglaro ng apoy. Masusunog ka. Be sure your sin will find you. That is always the Bible. That is true So anong gagawin? Don't practice sin in life. Your attitude must be changed. Rebellious attitude must be changed. How? Yield. Yield. Makinig kayo maigi. As I close. Confidence ako sa mga Kristiyano na laging nasa altar. Tandaan niyo ito. Confidence, trust ako sa mga Kristiyanong lagi sa altar. Wala akong trust sa mga Kristiyano. Ang tagal-tagal niyang nakakupo dyan. Ang dami ng mga preaching narinig.
hindi pumupunta sa altar. Delikado yun. Are you with me? Why? Because hindi ko nakikita yung puso eh. Mabuti si God, kita niya. Ako hindi. Pero I'm really happy to see believers, Christians, always dedicating their life to God in the altar. Mas masarap tingnan. Bakit po? Because they are serious in their service to God. Amen? Sana narinig nyo. Importanteng mensahe ito. Our heart must be yielded to God. How? Lagi ka dyan sa altar. Lagi ka na sa altar. Amen? Ang burnt sacrifice, lagi sa altar yan. Okay. Last. Last na ba? Yan. The blessing. Alam niyo kung anong blessing sa altar? The altar, the flaming altar, ano yung blessing? Isa-isay natin. Yun ang tinuro ko sa inyo. The blessing of a flaming altar of God is this. It is constructing, it is connecting, it is cleansing, it is confirming, it is consuming, it is compelling, it is capturing. Amen? Amen? Mga kapatid ko sa pananampalataya, yan ang privilege sa altar ni God. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon. Okay? Bakit po? Sa altar ni God, lahat yan aayusin talaga buhay mo pag nasa altar ka. Biro mo, ang altar, inayos, tapos ang bato, nilalagay, isa-isa, naka-arrange eh. Tapos yung mga kahoy, talagang naka-arrange properly. No? Tapos doon nilagay ang mga burning sacrifice. Naka-arrange din properly. Kaya ang ganda talaga. Sa altar ni God, pag nandyan ang buhay natin, hindi pwedeng ayusin. Yan yung blessing niya. Gusto nyong maranasan yung blessing na yan? Di ugaliin natin sa altar tayo. Ugaliin natin na ano. Kaya alam mo, lagi kong sinasabi, mula pa noon, naturo naman yan eh. Nakalimutan na naman natin yung dalawang kwa natin. Sistema na, pag may partner ka sa church, pupunta kayo sa altar. Nawala na naman yun. Opo, kalimutan na natin. Probably thinking na i-resume natin 2021. Failure na naman tayo dyan. Sa 2 or 3 gathered together in my name. Our interlock, kulang. Na inalis na nga natin Sunday school eh. Ang dapat pagdating ng simbahan, punta ka agad dito sa altar, ikaw at ang partner mo, mag-pray kayo. Masarap tingnan yon, magandang tingnan. Nakaka-inspire yun. Tama, hindi? Kaya tapusin natin yung December. Beginning of January, ngayon pa lang, mag-isip na kayo, sinong partner nyo, na early kayo pumunta simbahan, wag late. Yun ang paraan para hindi malate may kapartner ka, partner ha. Sabi, 8 ha, punta tayo sa church ha, amen? Tapos magkita tayo doon sa altar, amen? Sa'yo, kung ang kasama mo ay kayo husband or wife, o kasama mo, kapatid mo, or kahit sino, sa simbahan. Tagdalawa lang. Then go to the altar, yun ang unang puntahan ninyo, pray. 2 or 3, alam nyo, ang 2 or 3 na sinasabi doon talaga, iniisip ko noon, 2 or 3, 3 katao eh. So, alam nyo, aking nakita, dapat 2 lang katao, pangatlo si God. 2 or 3. Ganun pala yun. Sabi ko, Lord, salamat ha. Kala ko 3. Tao. Hindi. 2 kayo, kasama si God, di 3. Amen? Gandang learning yan. So, sili ka partner. Gawin natin. Na masarap pong nagpipray tayo sa iba, pero masarap din may nagpipray sa atin personally. Pag partner natin. Tama? Hindi. Amen? So try po natin yan. Huwag niyong kakalimutan. Kung minsan makalimutan ko yan. Pero that is really a need I'm really thinking of, kita naman ninyo, siguro it's been 2 weeks already na I'm dealing about prayer. Bakit? Because dito lang po talaga nagpapalakas, ito lang po talaga, dito tayo nagkukuha ng strength talaga Pag wala ito, at hindi tayo nabugbog dito, at hindi tayo na-inspired dito, naku, maniwala ka.
Sige lang tayo ng galaw sa buhay na ito. 2021 na, pagkatapos pag dumating ang mga pagsubok, nalulugmok tayo. Bakit? Kasi ang time natin sa Diyos ay kulang. Now, tanong, kailan pa nagkulang si God sa time sa atin? May pagkukulang ba ang Diyos sa oras na ibinigay sa atin? Kaya pa tayo buhay kasi binibigyan pa tayo ng oras. Ang tanong, gaanong karaming oras nang binigay sa iyo ni God? Saan mo nagamit? At huwag niyong sabihin, total, nagsisimba naman ako. Hey, hindi kasalis ang pagsisimba dyan. Ano yan? Ang prayer type mo. Yun yan ang tinutukoy ko, hindi pagkasaling pagsisimba. Amen? Bakit po? Yun lang ang paraan upang kahit anong pagsubok, anong mga tentasyon, anong mga tukso, hindi tayo ma-fall. Gusto niyo makamta ng blessing na yan? Ugaliin niyo ang altar ni God. Because in the altar of God, nandyan lahat ang blessing na yan. Pag wala ka dyan, wala kang blessing. Di mo makamta niyan. Amen? Tumayo tayong lahat. Hit the altar. Lord, gusto ko yan. In your altar, may construction na gagawin sa buhay ko. That is my connection, my cleansing, my confirming, my consuming. Nandyan na ikukumpel mo kami, pero mayroon diyang aalisin mo. Yan, ikakapture mo lahat ng hindi maganda. Tugtog ka. If the Lord has spoken to your heart, the altar of God is open. Heavenly Father, Lord, bless us now. Help us to recognize ng altar mo importante sa buhay namin. Maraming mga Kristiyano, tuloy-tuloy lang sa buhay. Pero ang altar, wala. Ang daming panahon sa maraming bagay. Gusto nyo ang blessing na to? Sa flaming altar of God? Then, ugaliin mo. Ugaliin natin. Ano mang mga bagay-bagay na mali, ika-capture ni ganyan, alisin niya. Rebellious spirit, attitude. Kaya open times, mga attitude, hindi nagbabago. Why? Kasi wala doon sa altar eh. Wala doon sa living sacrifice. Wala. Ang sarili, ang nasusunod lagi. Hindi talaga nasi-shape up ni God ang buhay. The blessing of the flaming altar must be constantly experienced by God's people. Alam ba ninyo na ang flame in the altar should not stop and will never stop dapat? Ganun din sa ating buhay, mga kapatid ko. The flaming altar of God is continually burning. Is continually shining. At yung apoy na yan, dapat nasa atin yan. Tayo ang sinusunog doon para ang buhay natin maayos. You should never be afraid to come near and go to the altar of God. You should never be ashamed of doing that. Hindi dapat. Sa altar ng Diyos, aalisin niya yung pride mo. Sa altar ng Diyos, aalisin niya ang unbelief mo. Sa altar ng Diyos, aalisin niya yung mga impossibilities. Bakit hindi natin magawa yan? Kasi hindi tayo sanay. Pero nandiyan yung mga blessing. Pahalagahan po natin yan, mga minamahal ko. Pahalagahan po natin. Pahalagahan po natin ng simbahan natin. Palagahan po natin lahat yan, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya kasi sa bahay kayo. Huwag ninyong hahayaan na ma-misplace kayo sa altar ni God. Di bali nang ma-misplace kayo sa ibang lugar, wala kayo doon, pero huwag niyong hahayaan ang sarili niyo mawala doon sa altar ni God. Huwag. Heavenly Father, Lord, nawa ang mensaheng ito will really make us on fire sa inyo. Because, Panginoon, ito lagi ang napababayaan, ito lagi ang kakalimutan, ito lagi, Panginoon, ang isinasatabi na ito ang pinaka-importante sa lahat.
Oh God, help us. That your grace will be upon us always. When we dedicate our life in your altar, it will be totally consumed. But it will be totally controlled by God. And when there is God's control, the unlimited power will be upon our life. The totality of your control will be able to saturate all. At yan po ang pinaka-importante sa lahat. Patnubayan nyo kami at i-bless nyo kami. Kiniklaim namin na ito inyong gagawin. For this all I pray in Jesus' name. And all the people say, Amen.